Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, January 27, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Ikatlong bugso ng dagdag sahod sa mga government employees matatanggap na ngayong buwan ayon sa Malacanang. Malacanang pinaiimbestigahan ang lahat ng anggulo sa paglubog ng Roro vessel sa Basilan. Agarang tulong sa mga biktima ng trahedya pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Warden ng Bureau of Immigration nagbitiw. 2 deputy sinibak dahil sa isyu ng korupsyon sa detention facility. Dating Pangulo Rodrigo Duterte diniklarang fit to stand trial ng ICC Pre-Trial Chamber 1. House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos hindi lalahok sa proseso kaugnay sa impeachment proceedings laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ating pong Metro News, MMDA magpapatupad ng 5-minute response sa mga aksidente sa kalsada. Science and Technology News, colon cancer, nangungunang sakit na saninang pagkamatay ng mga nasa edad 50 pababa sa US. Lifestyle News, French fashion designer Veronique Nichinian nagbitiw na bilang chief menswear designer ng Hermes. Music Trivia, taong 1967, nanguna sa UK album chart ang soundtrack ng pelikulang The Sound of Music. Ano-anong mga kanta ang kasama rito? Alamin. Balitang kakaiba, isang tatay sa Denmark gumawa ng kanta para sa kanyang anak gamit ang mahigit 500 wika. Ang ating po oras, 6:42 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanyang langis nakasaad na tataas ng 40 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel habang 80 centavos naman ang aumento sa gasolina. May taas presyo naman na 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang oil price hike ay bunsod ng pinangangambahang problema sa supply, bunsod ng pasamantalang paghinto ng production ng 2 malaking oil fields sa Kazakhstan, export constraints sa Black Sea, positibong pananaw sa pagtaas ng demandang China at geopolitical issues sa Middle East. 774 Balita Ngayon. Matatanggap na ngayong buwan ng mga kawani ng pamahalaan ang kanilang dagdag sahod mula sa ikatlong tranche ng salary standardization. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakabatay ito sa National Budget Circular No. 601 na inilabas ng Department of Budget and Management o DBM. Paliwanag ni Castro, ang aumento sa sahod ay alinsunod sa Executive Order No. 64 Series of 2024 na ipatutupad hanggang 2027 na layong pagbutihin ang kalagayan ng mga empleyado ng gobyerno at palakasin ang civil service. Ang halaga ng dagdag sahod ay nakadepende sa salary grade ng bawat empleyado batay sa kanilang posisyon noong December 31, 2025. Saklaw ng aumento ang mga regular, casual, contractual, pati na ang mga appointee at halal na opisyal, part-time man o full-time sa ehekutibo, legislatura at hudikatura. Kasama rin sa makikinabang ang mga nasa constitutional commissions and offices, state universities and colleges
colleges at mga government-owned and controlled corporations o GOCCs na hindi saklaw ng RA 10149 at Executive Order Number 95 Series of 2025. 774 Balita Ngayon. Pinasisilip ng Malacanang ang iba pang posibleng sanhi ng paglubog ng Roro passenger vessel na MV Tricia Kirstine 3 sa karagatang sakop ng Basilan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalagang matukoy kung may mga pagkukulang o paglabag, kabilang ang posibilidad ng overloading na maaaring nag-ambag sa paglubog ng barko. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG upang alamin ang tunay na sanhi ng insidente at kung may iba pang nilabag na batas ang passenger vessel. Tiniyak ng palasyo na mananagot ang sinumang patutunayang may kasalanan, habang tiniyak naman ng pamahalaan ng pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng insidente. Sa datos sa mga otoridad, aabot na sa 18 ang nasawi sa insidente, habang 24 na iba pa ang patuloy na hinahanap. Samantala, lahat ng mga ipinasabina ng Blue Ribbon Committee ipapakontempt sa susunod na pagdinig. Conde Batak sa detalye. Malaki ang tsansang ipakontempt na sa susunod na pagdinig ang mga ipinasabina ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ripe for contempt ang mga resource persons na inisyuhan sa huling pagdinig ng show cause order. Gayunman, kailangan gawin sa pagdinig ng komite ang formal na pagpapakontempt sa mga ito. Iginit pa ni Lacson na walang pagbibigyan kahit pa nasa ospital ang mga ipakukontempt na resource person dahil magiging unfair o hindi patas ito para sa iba. Well, right for contempt. Pero kailangan magkaroon ng hearing to formally cite them in contempt of the committee. Practically lahat, kasi sabi ko, explanation na sa abroad. So hindi naman siguro acceptable yun. Others are in the hospital. Alam naman natin, lahat nagpapa-hospital. So hindi satisfactory. Sa inisyong show cause order, hindi tumugon dito ang dating Marines na si Orly Guteza, Mark Tiksay at Paul Estrada na pawang mga staff ni dating Congressman Zaldico. Sa ngayon ay wala pang itinatakdang susunod na petsa ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Nagbitiw sa pwesto ang isang warden ng Bureau of Immigration o BI habang sinibak ang 2 deputy dahil sa umano'y korupsyon sa loob ng detention facility ng ahensya. Ito ay kasunod ng vlog ng Russian vlogger na si Vitaly Zoberetsky na nagbunyag ng umano'y irregularidad sa loob ng kulungan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may 3 pang opisyal ang nauna ng tinanggal sa pwesto, kaya sa kabuuan ay 5 na ang sinibak ng pamunuan ng BI. Iginiit ng ahensya na bawal ang cellphone sa mga detainee at pinapayagan lamang ito para makipag-usap sa pamilya, hindi para mag-vlog o gumawa ng video. Ang pagbibigay po at pag-aalaw ng paggamit ng cellphone ay para makausap lamang ang kanilang pamilya at hindi po allowed na sila ay gumawa ng anumang video. At ang paggawa po ng video ng nasabing Russian vlogger ay hindi po naaayon sa rules at ito po ay hindi at walang authority o hindi otorisado ng nasabing facility. But bagamat po nangyari po ito, sa ngayon po dahil inutos din po ng Pangulo na magkaroon ng malalimang pag-iimbestiga rito, 3 po ang tinanggap na po ang courtesy resignation. 1 warden at 2 deputies. At nakabalik na sa kanyang bansa ang vlogger, sinabi ni Castro na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng investigasyon upang panagutin ang mga opisyal na mapatutunayang sangkot sa korupsyon. Pagtatayo ng karagdagang regional correction facilities e dinipensa ng Bureau of Corrections. Narito po ang report ni Gina Mape. Gina. Pinaliwanag ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang kahalagahan ng pagtatayo ng karagdagan o 13 regional facilities at 2 pasilidad para sa mga heinous crimes o karumal-dumal na krimen para sa panatas at epektibong correctional system. Sinabi ni Bureau Chief Katapang na ang hakbang ay naaayon sa Republic Act 10575
at Republic Act 11928. Nakasadaan niya sa RA 10575 o ang Bureau of Corrections Act of 2013 ang pagtatatag ng regional prison facilities upang mabawasan ang pagdepende sa mega prisons at mailapit sa mga komunidad ang correctional facilities habang naaayon sa RA 11928 ang pagtatayo ng hiwalay na pasilidad para sa mga nakakatulan sa mga karumal-dumal na krimen, isa sa Luzon, isa sa Visayas, at isa sa Mindanao. Sa idinaos ng Second National Jail Decongestion Summit kamakailan, di malamang sa 18 rehiyon ang pinatatakbo ng Bureau of Corrections, kabilang dito ang National Capital Region, Region 4B, Region 8, Region 9 at Region 11. Ang kakulangan anyang ito ang dahilan kaya kailangan ng agarang pagtatayo ng mga karagdagang pasilidad sa underserved areas katulad ng Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 5, Region 6, Region 7, Negros Island Region, Region 10, Region 12, Region 13 at Bangsamoro Autonomous Region in Musqueam, Mindanao. Sinabi ni Katapang na sinimula na ang konstruksyon ng Super Maximum Facility sa Sablayan Occidental Mindoro para sa Luzon area habang wala pang naitatayong Super Maximum Facilities para sa heinous crimes sa Visayas at Mindanao. Tagdat ni Katapang, kailangan na anyang pumilos na yon upang makasabay sa mga best practice ng collection system sa buong mundo. Ako si Gino Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Idineklara ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit to stand trial o kaya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis ng ICC kaugnay sa kaso nitong Crimes Against Humanity. Sa 25 pahinang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, ibinasura nito ang hiling ng kampo ni Duterte na indefinite adjournment dahil lumabas sa isinagawang medical assessment ng 3 independent expert na sumuri sa dating Pangulo na kaya nitong igiit ang kanyang mga procedural rights o mga karapatan at kaya rin ni Duterte na lumahok sa pre-trial proceedings. Nakatakdang isagawa ang confirmation of charges hearing sa February 23, 2026. PNP nangako ang papanagutin ang nasa likod ng pananambang sa alkalde ng Maguindanao del Sur. Detalye po ay hatid sa atin ni Angel Garcia. Tutugisin ng Philippine National Police sa mga nasa likod ng ambush kay Sheriff Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., iniutos na niya sa mga pulis sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na dakpin ang utak ng pag-atake at buwagin ang buong sindikatong sangkot sa pananambang kay Mayor Ampatuan. Hindi anya kukonsentihin ng pambansang pulisya ang anumang banta o pananakit laban sa mga opisyal ng gobyerno kung saan kanyang tiniyak na hahabulin ng buong lakas ang Police Regional Office BARM ang mga responsable sa insidente. Una nang sinabi ni Nartates na bubuo ng Special Investigation Task Group ang PNP upang mangalap ng mga forensic evidences mula sa sasakyan, mga baril, mga suspect at palalakasin ang kaso ang isasampa laban sa mga ito. Iniutos nito ang mas pinaigting na kampanya kontra loose firearms upang maiwasan ang kaparehong karahasan at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Nabatid na hindi nasugatan si Mayor Ampatuan sa ambush, ngunit 2 sa kanyang mga escort ang tinamaan ng bala. 3 namang hinihinalang suspect ang napatay sa hot pursuit operation ng pinagsanib na pwersa ng pulis at militar. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nagpasya si House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos na mag-inhibit o hindi lumahok sa lahat ng talakayan, deliberasyon at proseso ng pinamumunuan niyang House Committee on Rules kaugnay sa impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Congressman Sandro, ang kanyang hakbang ay hindi makakaapekto sa mas malawak niyang responsibilidad at sa halip ay hangad niyang mapalakas ito ang proteksyon sa Kamara bilang institusyon. Nilinaw ni Congressman Sandro na
na hindi naman iniuutos ng House Rules na siya ay mag-inhibit sa impeachment proceedings pero ginawa niya ito sa layuning maingatan ang integridad ng Kamara, mga proseso at mapanatili ang tiwala ng publiko sa constitutional system ng bansa. Una ring tiniyak ni Congressman Zandro na hindi niya haharangin ang anumang reklamong impeachment laban sa kanyang ama. Makabayan Black, tiyak na maghahain muli ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Grace Mariano sa report. Tiyak na ngang maghahain muli ng impeachment complaint ang Makabayan Black laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Inihayag ito ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa pero wala pa siyang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan nila ito gagawin. Sa February 6 ay magtatapos na ang one-year bar rule kaya maaari na uling magsampa ng reklamong impeachment laban kay VP Sara. Kaugnay nito iginiit naman ni Maza na hindi magiging kahihiyan ng bansa kung dalawang pinakamataas na pinuno ng Pilipinas ang maharap sa impeachment. Git ni Maza mas nakakahiya kung hindi mapapanagot ang dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa sa ginawang katiwalian. Gusto namin i-anunsyo na next week magpa-file kami or magre-refile ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Managot ang dalawang pinakamataas. Dapat talaga silang mga managot. And we should be proud, no? Kung ang mamamayan ay nakapagpa-impeach ng dalawang pinakakurap na opisyalis sa ating bansa. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang tayong 4 na minuto bago mag alas 7 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Plano ng MMDA na magpatupad ng 5-minute response time sa bawat aksidente sa kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, mataas ang trapiko sa Metro Manila at mas lalo lamang itong sumisikip kapag nagkakaroon ng mga aksidente. Muso dito, tiniyak ni Torre na hahanap ng solusyon ng MMDA upang maibsan ang matinding traffic na nararanasan ng mga motorista araw-araw. Inihayag pa ni Torre na 3 E ang kailangan para maisaayos ang trapiko at ito ay ang engineering, education at enforcement. Foreign exchange rates. Darito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 4 centavos. Nasa 70 pesos and 7 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 72 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 75 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi January 26, 19, 1, 37, 7, 41 at 51. Kung saan naabot sa 41,941,563 pesos and 20 centavos ang papremyo. Habang ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 25, 22, 24, 42, 4 at 33. Kung saan ang papremyo ay nasa 8,910,000 pesos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Colon cancer, nangungunang sakit na sanhi ng pagkamatay ng mga nasa edad 50 pababa sa US. Detalye po ihahatid ni Rose May Miranda.
Bumaba ang mga cancer-related death sa mga nasa hustong gulang na residente ng United States na wala pang 50 taong gulang para sa bawat nangungunang malignancy, maliban sa colorectal cancer na ngayon ay ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkamatay na tumaas mula sa ikalimang pwesto noong early 1990s. Inihayag ng mga researcher mula sa American Cancer Society na maagang naabot ng colorectal cancer ang first place position kumpara sa kanilang inaasahan kung saan unang tinatayang magiging pangunahing sanhi ito ng cancer death sa mga under 50 age group pagsapit ng taong 2040. Mula 1990 hanggang 2023, ang pinakabagong taon kung saan available ang data, halos 1.3 million individuals ang namatay sa cancer sa US bago tumuntong ng edad 50. Sa karaniwan, ang mga death rate mula 2014 hanggang 2023 ay bumaba ng 0.3% kada taon para sa brain cancer, 1.4% naman para sa breast cancer, 2.3% para sa leukemia at 5.7% para sa lung cancer. Gayunman, nakitaan ng pagtaas ng 1.1% ang mortality rate ng colorectal cancer bawat taon mula 2005 hanggang 2023. Dahil ang karamihan sa mga pasyente ng colorectal cancer na na-diagnose bago tumuntong sa edad na 50, ipinaalala ng mga mananaliksik ang impormasyon hinggil sa mga natatanging red flag na sintomas na naturang sakit, kabilang ang pagkakaroon ng bright red blood sa dumi at pananakit ng tiyan. Umapila rin sila para sa screenings mula sa edad na 45. Manatiling may kaalaman sa gama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. At sa atin namang lifestyle news, French fashion designer na si Veronique Nichinian nagbitiw na bilang chief menswear designer ng Hermes. Tali po ihatid ni Mika Fajardo. Nakatanggap ng standing ovation si Veronique Nichinian mula sa Star Pack crowd sa kanyang huling runway show para sa Hermes, kasunod na kanyang pagbibitiw bilang chief menswear designer ng fashion house matapos ang 37 taon. Tumulong si Nichinian na baguhin ang isang niche luxury brand na kilala sa mga scarf at leather goods nito tungo sa isang global fashion profit machine na kumikita ng tinatayang nasa ilang bilyong euro kada taon. Ang kanyang filosofiya sa disenyo ay sumasalamin sa kanyang sariling personalidad na nakatuon sa quality at comfortability sa pamamagitan ng tahimik na mga pagbabago sa halip ng marangyang reinvention. Kasunod na kanyang pagbibitiw sa pwesto, papalitan siya ni British fashion designer Grace Wales Bonner, founder ng Wales Bonner label, na gagawa naman ng kanyang unang koleksyon para sa Hermes sa susunod na taon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, taong 1967, nanguna sa UK album chart ang soundtrack ng pelikulang The Sound of Music. Ano-anong mga kanta ang kasama rito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, January 27, taong 1967, nanguna sa UK album chart ang soundtrack ng 1965 American musical drama film na The Sound of Music, na pinagbidahan ni na Christopher Plummer at Julie Andrews. Kabilang sa soundtrack ng The Sound of Music, ang mga awiting Do Re Mi, My Favorite Things, Edelweiss at ang The Sound of Music. Ang music and lyrics ng soundtrack ay likha ng theater writing team of composer na sina Richard Rodgers at Oscar Hammerstein II. Inilabas ito noong 1965 sa ilalim ng RCA Victor Records. Sa Billboard 200 ng taon na yon, 2 linggong tumagal sa number 1 spot ang The Sound of Music soundtrack at nanatili sa top 10 sa loob ng 109 linggo na pinakamatagal para sa isang soundtrack sa kasaysayan ng naturang music chart. Ang naturang soundtrack ay tinuring bilang isa sa most successful soundtrack albums in history na nakabenta ng higit 20 million copies worldwide. Kinilala ang The Sound of Music soundtrack bilang best-selling album sa UK sa mga taong 1965, 1966 at 1968 at ikalawang best-selling of the decade na may kabuang 70 linggong tinagal sa number 1 spot sa UK chart. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta
ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang tatay sa Denmark gumawa ng kanta para sa kanyang anak gamit ang mahigit 500 wika. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Doc Justin, good morning. Yes, good morning mga kanyosik. Narito ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Napaka-espesyal ng regalong inihandog ng isang tatay sa Denmark para sa kanyang anak sa kaarawan nito. Ito dahil gumawa siya ng kanta para sa kanyang anak gamit ang mahigit 500 na iba't ibang wika. Ayon sa Guinness World Record, nakamit ng musikero at creative entrepreneur na si Philip Holland ang world record para sa most languages. Most languages pictured on a musical single. Matapos niyang isulat at i-record ang awiting pinamagatang I Love na nagdalaman ng 521 na iba't ibang wika. Tinalo nito ang dating record ng 398 na wika na naitala ni Sanit Haranan, India noong 2024. Ipinaliwanag naman ni Philip kung bakit 521 ang napili niyang bilang ng wika o wikang ginamit sa kanyang ginagawang kanta. Ito ay bilang tribute aniya sa kaarawan ng kanyang anak na si William na isinilang noong May 25 o 521. Bagamat hindi niya gamay ang lahat ng lingwahe, masusing pinag-aralan at ginamitan ni Philip ng translation tool sa handa-handaang wika upang maging maayos at fluid ang pronunciation ng bawat salita. Ang hibig naman niya ng gitara sa kanta ay original niyang ikinompos at laging tinutugtog bago pa mali pinanganak si William. Ang awitin ay simbolo ng kanyang devotion at mensahe na mamahalin niya ang anak sa anumang salita, wika o panahon. And the best Tatay Award goes to Philip. Sana si Philip tularan ng mga tatay na iyon. Lalo na yung mga tatay na hindi nagpapakatatay. Okay? Alright, mga kaibigan niyo, ating balitang kakaiba ngayong araw na ito ng Martes. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating topic ngayong araw po ng Tuesday, ang ating pong bibigyan ng opinyon. Sang-ayon ba kayong bawasan ang core subjects sa senior high school curriculum at bakit? Ayan, sang-ayon ba kayong bawasan ang core subjects sa senior high school curriculum at bakit? Para po sa mga gustong magbigay ng kanilang opinyon, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. So yan po ang ating topic na hihimay-himayin sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, January 27, 2026. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.